former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Eleazar tila pinasagda rin ng katahimikan at tahasang nagsalita. Ayon sa ating mga kababayan, di man pinangalanan, ngunit natapwat sa sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng pagbigay pahayag ng dating Police at PCSO General Manager Royena Garma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga suspect ng droga noong war on drugs ng Administrasyon Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission NAPOLCOM Edelberto Leonardo di umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa di umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya. Nagpapagunita nito sa isang pahayag sa 6 na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon. Yan sa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagpiin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya o sasagawa ng mga operasyon laban sa pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Eleazar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ng kanyang plataforma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo. Walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP Chief dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte Administration. Sabay-sabay nating panoorin ang buong detalye sa naging vlog ni Banat Bay. Papakita ko lang sa inyo ha, etong sinasabing ni Eleazar, okay? Ni PNP Chief Eleazar, dating PNP Chief ito. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka Duterte. Ito'y tumakbo sa ilalim po ni Senator Lacson. Ayan ha. Ito po, October 14. October 14, 2024. Ex-PNP Chief Eleazar, no order received on anti-drug of reward system. Ito sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about the reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP Chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino ang makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Siyempre, unang-una makakaalam nun yung PNP Chief. Siyempre, ako si Presidente. PNP Chief, diga. Gusto nyo ng reward yung mga bata mo? Ito, pumatay kayo ng pumatay. Patayin nyo lahat ng adik dyan. May
reward ka sa akin. Siyempre kung makakarating yun doon sa mga nasa ibabaw niya, kay Sargento, kay Kapitano, kay Major, kay Colonel, kay General. Ano si Presidente? Ang sinabihan si Corporal lang. Hindi man lang kami sinabihan dito sa ibabaw na may reward system. Hindi kami na lang ang bahala dyan. Hindi kasi tandaan ninyo, what is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Kung gusto mong maubos ang adik, sinutusan mo. Utusan mo yung nasa baba, isa-isa sila. Hoy, isa-isa. Lahat. Quezon City, from Lagro, from Fairview, isa-isa mo yung corporal doon. Patayin nyo lahat ang adik niya sa Litex, ha? O dyan sa Tundo, patayin nyo lahat, ha? Isa-isa niya yung corporal. Siyempre, unang-unang niya sasabihan, yung PNP chief. Psst! Ika! Patayin mo lahat ng adik. Lahat na nasa listahan, patayin mo, ha? Tapos may reward ka. Kasi siyempre, yun ang magde-designate. Siyempre, halimbawa lang naman, ang reward 1 million. Alam naman ikaw ang papatay, di ba? PNP chief ka eh. O, gagawin mo ganun rin. O, utusan mo bata mo. O, pag may nakapatay sa inyo, 50. 50. O, may matitira pa rin sa inyo sa isang minuto. Hindi ikaw pumatay. Pero siyempre, yun yung tinatawag na designate ka ng trabaho mo. Ika nga, ikaw yung magde-designate na para patayin yung mga dapat patayin. Hindi mo kung ikaw presidente, hindi mo na kailangan isa-isahin ng tao. PNP sila, tapos na. O, bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, kasi baka Duterte yan, hindi aamin yan. Hindi to baka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Hindi sa ilalim ng ni BP Sara Duterte o ni Marcos. Hindi. Sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. Di pahiya kayo mga ungas kayo.